Matinding laban sa sakit na cancer ang hinaharap ng isang Pilipino mula Burnaby, British Columbia. At ang tanging raw hiling niya, makauwi sana ng Pilipinas. 7 taong nangulila sa asawa si Dave Clark Diaz, isang temporary foreign worker sa Burnaby. Subalit tila naging mapait ang kanilang muling pagtatagpo ng asawa at 2 anak sa Canada. Dahil matapos ang ilang buwan, natuklasan nilang may iniindang karamdaman ang misis niya. Nasa Taiwan ako ng time na yon, tapos lumipat ako dito sa Canada. Tapos after a year lang, 2024, kinuha ko sila. Oktubre 2025 nang ma-diagnose si Joy Pacuri Diaz ng stage 4 cervical cancer. Ang gusto ko lang naman mabuo kaming family. Kaso, dumating yung ganitong problema. Mahirap po talaga, ma'am. Tapos kasama ko pa yung 2 bata. Yung na-biopsy, yun na, 4 kaagad po yung lumabas. Yung wala ng 1, 2, 3. Sa gitna ng takot at pangamba, tinapos ni Joy ang ilang round ng chemo at immunotherapy. Naya niya naman po yung chemo, pero every time na nagtitake siya ng chemo, mostly talagang drowsy talaga siya eh. Naka 6 months siya dun sa bahay. Oral lang. Subalit matapos raw ang ilang cycle ng gamutan para sa cervical cancer, napansing di gumagana ang immunotherapy at nagkabara rin daw sa kanyang tiyan. Di nagtagal, binigyan na ng taning ang buhay ni Joy. Yun po yung reason kung bakit siya nagsusuka every time na kumakain siya. Yung second option po, paglalagay sa ng stent para makakain siya uli. Kaso, sad to say po ma'am, ganun din po yung papupuntahan. Bali, 1 to 3 months naman po yung binibigay nila sa asawa ko. Matapos ang pabalik-balik na bisita nila sa ospital, pinagtapat na rin ng mga espesyalistang ginhawa na lang ang kaya nilang ibigay kay Joy at wala na raw lunas ang kanyang kondisyon. Isang GoFundMe page ang sinimulan para kay Joy. Umaasang sa tulong ng komunidad, matupad ang hiling na makauwi sa Pilipinas para sa kanyang mga huling sandali. Ito habang inaantay na makabit ang stent para mabigyan ng clearance ng doktor. Pat Fernandez, Omni News, Vancouver.